ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa lahat ang angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pagkikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon sa Hebron. 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion, na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon, ay lalong nagiging makapangyarihan si David,
pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay uukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Magandang umaga po, Father. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, sinasabihan ng mga eskriba ang ating Panginoon, inaalihan siya ng masamang espiritu. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, inaalihan po ba ng masamang espiritu? Hindi naman ho. Bago ko pupuntahan ang ebanghelyo, gusto ko pong tingnan natin yung ating unang pagbasa, si Haring David. Si Haring David ay nagtatagumpay. Bakit? Ano yung nananahan at ano yung nasa kanyang buhay? Yung presensya ng Panginoon. Yung presensya ng Panginoon, yung nagbibigay ng kapangyarihan at tagumpay sa kanyang buhay. At sa kaparehong paraan, yung ating Panginoon po ay nasa sa atin. Yung tagumpay, palaging ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng direksyon, sa pamamagitan ng mabuting balita, at sa pamamagitan ng sakramentong ating mga ipinagdiriwang. Kung tayo ay magiging tapat sa pagtanggap at pagpapalago ng tinatanggap nating presensya mula sa Panginoon, katulad ni Haring David, tayo rin ay magkakaroon ng kapangyarihan at tagumpay sa buhay na ito. Ano pong pagkakamali ng karamihan ng tao? Parang ini-equate nila yung tagumpay sa yaman ng mundong ito. Ini-equate yung tagumpay sa mga nararating sa mundong ito. Pero kung titingnan po natin sa buhay nating mga tao, kapag tayo ay napupuno ng mga makamundong bagay, sa dulo naman po nito ay hindi tayo nagiging masaya. Panandaliang saya yung ibinibigay sa atin, pero kalaunan, naghahanap pa rin tayo ng tunay na magbibigay ng kaligayahan at tagumpay sa ating buhay. At ito po yung unang ipinapaalala sa atin. Kung hindi natin tatandaan at hindi natin aalalahanin na yung Diyos ay nasa sa ating buhay, kung hindi natin hahanapin yung ating Panginoon sa ating buhay, talagang mahirap makita ang tagumpay, mahirap makita ang tunay na kaligayahan. Kaya mga kapatid, ito po yung unang paalala sa atin. Hanapin at panatilihin yung Diyos sa ating mga kalooban dahil siya yung magdadala ng kapangyarihan at tagumpay para sa ating mga buhay. Sino po ba yung mga pinakamasasayang tao sa mundong ito? Hindi naman po yung pinakamayayaman. Hindi yung pinakasikat. Yung mga pinakamasasayang tao, yung masayang naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Kahit hindi maraming material na bagay, basta't alam nila na kasama nila yung Diyos, maligaya at panatag sila. Ito nawa yung unang katotohanan na mapaalalahanan tayo sa araw na ito. Hindi natin kailangan ng maraming bagay. Hindi natin kailangan ng maraming pera. Ang tunay na kailangan natin ay yung Diyos na nais magligtas sa atin. Kapag tanggap natin ito, kaya nating maging masaya sa kapayakan ng ating mga buhay. Punta naman po tayo sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo po, sinabi ni Jesus, yung kasalanang hindi mapapatawad. Ano daw yung kasalanang hindi mapapatawad? Yung kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ano pong ibig sabihin ni Jesus? Gusto ko po munang magbigay ng isang paghahalintulad sa parang kasalanang iyon. Kapag tayo po ay may sakit, hindi ho ba ang pinupuntahan natin ay doktor? Kung minsan medyo pasaway po tayo, may nararamdaman na tayong sakit, pero kapag tinatanong tayo ng ating mga magulang o kaya ng mga doktor, tatanungin sa atin, anong masakit sa'yo? Ang sinasagot natin, wala. Walang masakit sa akin. Pero sa kaloob-looban natin, alam natin, meron tayong iniindang sakit. Ayaw nating aminin na tayo ay may karamdaman,
may sumasakit sa ating pangangatawan. Kapag hindi po natin inaamin yung ating kasakitan, yung ating nararamdaman, talagang hindi tayo matutulungan ng doktor, ng ating mga magulang para sa ating pagpapagaling. Ganon po yung kasalanan laban sa Espiritu Santo. Yung hindi pag-amin ng pangangailangan natin ng tulong ng ating Panginoon. Kapag hindi natin inaamin na tayo ay may nararamdaman na karumihan, na kasakitan, hindi natin tinatanggap ang pagtutulong na ibinibigay ng ating Panginoon. Yun po yung kasalanan laban sa Espiritu Santo, laban sa Diyos. Kasalanan bakit? Hindi natin tinatanggap yung gustong ibigay na kaligtasan ng Panginoon. Sinasabi natin sa ating mga sarili, hindi, kaya ko ito. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kapag kinakalimutan natin na kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang Espiritu Santo, yun po yung kasalanang laban sa Espiritu Santo. Kung titingnan po natin, yung ating Panginoon, kahit anong kasalanang nagagawa natin, handa siyang ipatawad. Handa siyang bigyan ng pagpapatawad tayo. Hindi lamang tayo mapapatawad kapag tayo mismo ang hindi umaamin sa ating kamalian at kapag tayo mismo ay hindi nagbubukas ng ating sarili sa ating Panginoon. Sinasabi po sa atin ni Pope Francis, yung ating poong Jesus Nazareno, hindi magsasawang magbigay ng kanyang pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Sino pong nagkukulang? Tayo pong mga tao. Tayo kung minsan yung nagsasawang humingi ng pagpapatawad sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po yung ating patuloy na tingnan. Tingnan po natin yung ating mga kalagayan. Tingnan natin yung ating mga karumihan. Tingnan natin yung pangangailangan natin ng paglilinis ng ating Panginoon. At kapag nakita natin yung ating mga pagkakasala, buksan natin yung ating sarili para tayo ay matulungan ng ating Panginoon. Dahil hindi maibibigay ng ating Panginoon yung pagpapatawad at pagliligtas na ninanais niyang ibigay sa ating mga buhay kapag hindi tayo umaamin at hindi tayo nanghihingi ng tulong. Gusto ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isang kwento. Nung high school po ako, hindi pa po uso yung Waze o kaya Google Maps. Isang araw po, nag-usap kami ng mga kaklase ko na pupunta sa isang bahay para gumawa ng project. Isang beses na po akong nakapunta doon sa bahay ng kaklase kong iyon. Sabi ko sa kanya, pupunta na lang ako sa ganitong oras. Nag-usap kami, magkikita kami ng 9:00 ng umaga. Tapos mga mag-aalas 10 na, hindi pa raw ako dumadating. Ang katotohanan po ay naliligaw na ako. Tinetext niya ako, nasaan ka na, nasaan ka na? Ang sinasabi ko lang po, malapit na ako, malapit na ako. Pero paikot-ikot na ako, malapit sa kanilang lugar. Nung hindi ko na talaga, kung nung bata po ako, kung babalikan ko po, kung nung mas bata pa ako, sisigaw na ako, Mama, naliligaw ako. Mama, hindi ko na alam kung nasaan ako. Pero medyo matanda na po ako noon. Medyo sinasabi ko sa aking sarili, na kaya kong hanapin. Nung hindi ko na talaga mahanap, minessage ko na yung aking kaklase. Nawawala na ako. Andito ako sa ganitong tindahan sa may kanto. At alam nung kaklase ko kung saan yung lugar na iyon. At hinanap at pinuntahan ako. At kami ay sabay na naglakbay patungo sa kanilang bahay. Ano pong pinapakita noon? Mga kapatid, sa buhay natin dito sa mundong ito, kailangan natin na aminin kapag nawawala na tayo. Kailangan nating aminin kapag hindi na natin alam kung saan tayo
pupunta. Kailangan tayong sumigaw sa ating Panginoon na nawawala tayo. Pag-amin yung naging daan para sa akin, para ako ay matulungan nung kaklase ko. Pag-amin na nawawala ako, yung naging daan para ako ay mapuntahan at ako ay makapunta sa dapat kong puntahan. Ganon din po sa buhay natin. Kailangan natin ng pag-amin upang tayo ay matagpuan ng Diyos at upang tayo ay magabayan ng Diyos kung saan niya tayo nais papuntahin. At mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, nais tayong mapuntahan ng Diyos kung nasaan man tayo. At ninanais ng Diyos na tayo ay makarating kung nasaan siya sa ngayon, sa kalangitan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, napakahalaga yung ating pag-amin kapag tayo ay nawawala na, upang tayo ay tunay na matulungan ng ating Panginoon patungo sa tamang daan, patungo sa daan ng kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga idinadalangin mithiin, sa bawat panalangin ang ating sasabihin. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigma ang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasama sa iyo't lumuluhog, upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot, kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag, at sa aking maawa't mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot, kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutang mamalagi sa banal mong dapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot, kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot, kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Para po sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na Pebrero 13.
2024, araw po ng Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 piso. Ang medium size po ay 1,000 piso. At ang small size po ay 600 piso. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. At ang malilikop po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating tandaan na nasa sa atin ang Diyos. Tunay nating kayang magtagumpay sa ating mga buhay dahil hindi tayo iniiwanan ng ating mapagmahal na Jesus Nazareno. At sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala at nagkakamali, umamin po tayo upang tayo ay tunay na matulungan ng ating mapagmahal na Diyos na nagnanais ng mabuti para sa ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.